siya ang new government center sa isa ka agricultural land. Nakita nato na siya, no? Oh. Now, siya was taken to the value of 850 pesos per square meter. Karon, ang ila justification nga gin-approve na sa sangguniang panglungsod, tungod amo ina siya ang fair market value sa sinakalog. Oh. Pero atong tandaan na Bro Jeffrey sa mga pagtakimo tagpalabati, nga sa sudad ng Sipalay, kung magbakal ikaw sa isa ka duta pagtagtag per metro kwadrado, dira sa poblasyon, kung ang presyo niya 500 pesos, yado man na iya kamahal ang 500 pesos. In fact, sa isa ka subdivision dira sa Sipalay, ang presyo nga 200 pesos iya Bro Jeffrey, mahal na na siya dira sa sudad ng Sipalay. And ang isa da sa tag-iyas ang duta aging patindogan, Roy Yanson. Nakita ko sa dokumento to, nagligad. Ang isa ka sistema nato na mo by way of presentation sa resolution ng sangguniang panglungsod, ginapakita nila nga ginpanagiyahan ina sa nga duta sang RSY Ventures. Ang pamangkot, Why gali ka donate ang Montilla sa Sipalay, Mr. Di Benagracia? Kuna muna. Kamagin. Why gali sila ka donate sang luti kay silingin sa ilo sa Montilla ang butangan yung government center kay may donation. Ti igo mo ron di bakal magali sa RSY Venture? Wala man sang document to show nga may ara at lagi donate because ang ara sa city resolution nga ginapakita nga punugin panagian na siya sang RSY Venture. Okay. Ang question na mo if it is being owned by RSY Ventures which is a corporation, ang pamangkot sino ang nag-represent ng RSY Ventures? Oh. Amo na siya ang isa ka pamangkot. Now this question is not very clear and that by itself is very questionable. Yanson ang nagpanag-iyas ang duta, ang nagpaobra sang new government center, Dynamic Yanson man. Well, mas klaro ita siguro ang imo ebidensya and in fact it could help kung mahatag mo sa amon ang mga dokumento because that can form part of the evidence. Nakita ko na sa una may nagpadala di sa akon, ambot ko na to pato sa akon nga mga ginapayla. Now, lato mo nato ng senaryo, Bro Job. Ang syudad sang Sipalay, ginakasuhan sang 2002 silang ginatawag nga medicine scam tungod sang overpriced medicine that range from 100% overpriced to 600% overpriced. Ang isa ka reason sila, tungod ang tailings pan dira sa barangay Canturay na nag-stretch pa kadto sa Hilmontilla, every time nga may nag-emit nila siya sang yabok nga very toxic sa mga tao. Tailings pan? That's tailings pan. That is exactly the reason why ang medicine scam came about. And that is very scandalous. Karon ang issue mo nagpatindog sila sa new government center for purposes of re-establishing the nerve center of Sipalay City. Pero nga ating patindog nila mismo sa atubang silang tailings pan nga may ara sa ginatawag nga pollution or air pollution. Tungod nagigipit ina siya sang yabok. Pero sa tubangan sa new government center, pag syudad sa Sipalay may nagpatindog man dako-dako nga balay nga Mexican type. Amo na ang kay Kwan si City Administrator Solidad. Oo man. Pero the reason why it's very anomalous and scandalous in the sense nga una, ill-conceived ang pagplano. Ikatwa, overpriced ang duta lang mismo. Ikatatlo, questionable kung sino ang contractor sina nga building. Ikatatlo, ang away pa na siya matapos sa subong. Kasalaan gani simbahan ka Muslim na kaya hasta subong way pa natapos. Ang isa pa ka rason kinada ipatindog gina siya sa paagi sa law. Kaya magabayan sina amo ang pumuluyong sa syudad. Pila ganing ginlon sina para nga at least ma-update naton tagpalamati ta nga mga way pa iya kabalo sina. Ang loan sina Bro Jeffrey is amounting to 140 million. 40, no? 140. Magluwas pa iyan sa value sang duta at amounting to something like 15 million.
government center alone cost something like about 190 million pesos. Oh, 190 na siya in gastos ang syudad ng Sipalay sa isa ka proyekto nga hasta sa subong wala pa magamit. Do speedboat sa Kadasig, no? Oo. Gusto ko i-present man sa imo pagpalamantig ang isa ka bagay. Kung sa tingin ang syudad ng Sipalay sa barangay Cantoray, sa imo barangay Bro Jeffrey. Nagmakal ang syudad ng Sipalay sa tuta sa kay Mercedes Hinson Montilla. Now, ang deed of sale, kundi mo lang tawon, inotaryuhan ni certain attorney Elmer Baldin. Now, under sa notarial law, ang notaryo publiko na notaryo lang na yan for the purpose of converting the private agreement into a public instrument. Karon, nga ina siyang dokumento, inpirmahan sa notaryo publiko nga si Atty. Elmer Baldin. Pero at the same time, siya man ang magpirma bilang testigo sina niya dokumentos ng deed of sale. Ay, As a general rule, Bro Jeffrey, ang testigos may dapat independent kita niya sa mga tao na nag-involve sa sale. Kung nga ang notaryo publiko nagpirma, nag-affix ang iya signature sa sinasahe isang document. In other words, that document by itself can be invalidated. Pwede na siya ma-invalidate. At ang nagpirma sinang notaryo sinang abogado would be subject for disbarment. Ati pangutubangon na Atty. Elmer Balbin, migo ko man na siya. Pero at least antes na magpadadayon sa aton interview mga kabiyanan, daw may progress nga sunog diri mga kabiyanan sa downtown area. O kung nagalabay lang ang aton nga mga kiti fire prevention man subong. Grass fire mga kabiyanan. Anyway, kung anong development sina mga kabiyanan sa ginarespondihan subong sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire, mabatian na dugay-dugay sa enkwentro ni Abian Chito Berhet mga kabiyanan. Padayon kita sa interview sa kay partner naton o kon sa kay Mr. Rodolfo Di Binagrasya, isa sa mga whistleblower mga kabiyanan kag membro sang Samahang Magdalo didto sa Metro Manila. Kauntan sang kamatuoran. Padayon na nay Mr. Rodolfo Di Binagrasya sang imo nga mga paalabot da. Yes, Bro Jeffrey, no? Madamo sa mga evidences nga ginapakita kita. Kag inisyas na sample lang nato nila, no? Now, makita na mo dira sa syudad ng Sipalay, kung may minahan dira na nag-close. So you must be very familiar nga ang mga salakyan o mga tao kung magsulod sa minahan, isa lang ang entrance. Isa man lang ang exit. Kung silingon ang dalan nimo pa entrance, ako man ang dalan ginagamit nimo pa exit. Correct. Nagkakaibalo lang kita nga may problema na siya ang minahan. Ay kumo nga ang properties dira, including sa mga scrap, inlevy na siya in favor sa damages, sa claims ng damages sa mga retrenched worker. Pero nga, yung syudad ng Sipalay, naghatag iya sa isa ka business permit to purchase scrap iron sa isa ka tao nga nagapangalan si Neil Dagunan. Okay. Now, tingin niya kwaon ati at scrap iron na Bro Jeffrey. Sino pa? Ano pa nga negosyo ang ara dili ka sa sulod ng barangay San Jose? Nga pwede mo kuhaan sa scrap, magluwas lang. Ang scrap ang lang tukulon mo, kagkawaton mo sa syudad, sa sulod sang minahan. Bastang source da iti former Maricalo Mining Corporation nga subong G-Holding na.